Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Nabales vs. People and Gillian vs. People, August 7, 2024, violation of procurement law not an automatic conviction for graft. Ayon sa Korte Suprema, ang paglabag sa mga batas sa pagbili ng mga pampublikong opisyal ay hindi automatikong magreresulta sa isang paghatol sa ilalim ng Republic Act No. 3019, na kilala rin bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ayon sa Supreme Court. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Jose Maides Marquez, sinabi ng Korte na ang lahat ng elemento ng graft ay dapat patunayan ng lampas sa isang makatwirang pagdududa, hindi lamang ang mga kakulangan sa proseso ng pagkuha. Pinawalang sala ng First Division ng Korte sina Arnold Navales, Ray Chavez, Rose Indo Almonte, Alfonso Lade, at William Gillian, sama-samang tinukoy bilang mga petitioner, ng paglabag sa Seksyon 3, ng Republic Act 3019. Ang mga nagpetisyon ay mga opisyal ng Davao City Water District DCWD, kasama ang ilan sa kanila ay miyembro ng Pre-Bidding and Awards Committee B, PBACB. Inaprubahan ng lupon ng mga direktor ng DCWD ang rekomendasyon ni DCWD General Manager Wilfredo Carbonquillo na direktang makipag-ayos sa Hydroc Wells, Inc. Hydroc para sa yugto ng pagbabarena ng proyekto ng supply ng tubig ng DCWD. Sa isang resolusyon, tinalikuran ng PBACB ang advertisement requirement para sa bidding at sa halip ay nag-imbita ng mga akreditadong well driller na lumahok sa proyekto. 3 lang ang tumugon, kasama si Hydroc. Inirerekomenda ng PBACB na igawad ng lupon sa Hydroc ang proyekto sa pamamagitan ng isang napagkasunduang kontrata, na pagkatapos ay naaprubahan. Ang mga reklamong administratibo at kriminal ay inihain laban sa mga nagpetisyon para sa pag-bypass sa mapagkompetensyang pampublikong bidding na ipinag-uutos ng Presidential Decree No. 1594, na nagbabalangkas ng mga regulasyon para sa mga kontrata sa infrastruktura ng gobyerno. Hinggil sa mga reklamong administratibo, ipinasya ng Korte Suprema na ang mga petitioner ay hindi maaaring managot sa grave misconduct maliban kung may katibayan ng masamang pananampalataya. Sa halip, hinatulan sila ng Korte na nagkasala ng simpleng pagpapabaya sa tungkulin o simpleng maling pag-uugali dahil sa hindi pagsunod ng maayos sa mga pamamaraan sa pagkuha. Kaugnay ng reklamong kriminal, napatunayang guilty ng Sandigan Bayan ang mga petitioner sa kasong graft, na humantong sa kanilang kasalukuyang petisyon sa Korte Suprema. Pinawalang sala ng Korte Suprema ang mga petitioner, na nagsasaad na ang hindi pagsunod sa mga batas sa pagkuha ay hindi sapat upang patunayan ang graft maliban kung may ebidensya ng malisyosong layunin. Upang mahatulan ng isang tao sa ilalim ng Seksyon 3, ng Republic Act 3019, ang tao ay dapat na isang pampublikong opisyal na gumagawa ng kanilang trabaho. Ang opisyal ay dapat na kumilos sa masamang pananampalataya, nagpakita ng malinaw na paboritismo, o labis na kapabayaan. Ang kanilang mga aksyon ay dapat na nagdulot ng pinsala sa isang tao o nagbigay ng hindi patas na mga pakinabang o benepisyo sa ibang tao. Upang mapasailalim sa Seksyon 3, ng Republic Act 3019, ang isang paglabag sa pagbili ay dapat gawin ng may masamang hangarin, na may hayag na partiality o hindi mapapatawad na kapabayaan na pumipinsala sa isang partido, kabilang ang gobyerno, o pagbibigay ng isa pang hindi nararapat na kagustuhan, o pagbibigay sa sinumang pribadong partido ng anumang hindi makatwirang benepisyo. Napag-alaman ng Korte na ang mga petitioner, bilang mga miyembro ng PBACB ay nagrekomenda lamang sa DCWD Board ng paggawad ng kontrata. Ang DCWD Board ang may awtoridad na aprubahan at igawad ang kontrata kay Hydroc. Bagamat maaaring may mga irregularidad sa proseso ng pagkuha na lumabag sa mga batas sa pagkuha, walang ebidensya na nagpapakitang ang mga petitioner ay naudyukan ng maliwanag na pagtatangi o masamang pananampalataya. Sa halip, ang mga petitioner ay gumamit ng isang negotiated contract sa paniniwalang ito ay pinahihintulutan bilang isang pambihirang kaso dahil sa pangangailangan ng madaliang pagbili at kakulangan ng mga kwalipikadong bidder.
Napag-alaman din ng korte na hindi sinasadya ng mga petitioner na bigyan ng hindi nararapat na kalamangan ng Hydrock dahil si Carbonquillo ang nagrekomenda na ibigay ang award kay Hydrock, na hindi pinansin ng mga petitioner at sa halip ay nag-imbita ng iba pang mga akreditadong well driller. Gayunpaman, si Hydrock ang nagsumite ng pinakamababang mga panipi sa presyo. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.